Dahil sa sobrang husay ng Pinoy na ito, siya ay inampun mismo at tinuruan ni Coach Freddy Rhodes para maging halimaw na boksingero. Kiri yang mungkin tidak tepat. Memberikan pertolongan. Itu dia. Tangan kiri. Pertarungan utama. Tamat. Muli na namang nagpakitang gilas ang isang Pinoy na boksingero na alaga at inampon ni Coach Freddy Rhodes at itinuring niyang anak, at ang boksingerong ito ay naging pinakamatinik na boksingero ng bansang Pilipinas. At sa kanyang pinakahuling laban, nilamog at winasak niya talaga ang pinakahalimaw na boksingero ng bansang India. Napakatibay at napakalakas ng bagito nating bida. Pertarungan utama. Tamat. Isang Pinoy boxer ang viral ngayon dahil sa kanyang moves na pagkatapos manalo ay napapayakap talaga ito sa magagandang ringer. Doble ang panalo ng boksingerong ito dahil sobrang sexy at gaganda ng mga ringer na nayayakap nito. Siya na rin ang pinakamatinik na boksingero ng Pilipinas dahil sa kanyang magagandang chicks na nayayakap. At sa kanyang huling laban sa bansang Korea ay nanalo na naman po ang ating bida kontra sa Hapon na 2 times world champion ng bansang Japan. Kaya napayakap na naman sa magandang ringer ang ating kababayan. Sino ang boksingerong ito na 10 sunod-sunod na panalo na ang ginawa at hindi pa natatalo, at tila pampalakas niya ang pagyakap sa magagandang modelo? Si Vince Asuncion Paras, o mas kilala bilang Vince Paras, ay isa sa ipinagmamalaking boksingero ng bayan ng General Santos City. Mula sa maghapong pagpapalimos sa kalsada ay napadaan ang musmus nating bida sa isang boxing gym kung saan sinanay noon ni Coach Freddy Rhodes si Manny Pacquiao. Dahil idol na idol ni Vince Paras, si Manny ay sumilip at pinuntahan niya talaga ito. Dito na niya nakilala si Coach Freddy na siyang nagpakilala sa kanya kung paano makipaglaban sa ibabaw ng lona. Tinuruan ni Coach Freddy si Vince Paras kung paano maging boksingero at binigyan niya pa ito ng isang boxing gloves na gagamitin ng ating pambato. Dahil kay Coach Freddy, imbis na maging palaboy at magpalimos sa kung kani-kanino, si Vince Paras ay natuto kung paano maging isang boksingero. Naging isang undefeated champion ng Asia Pacific Youth Light Flyweight Division at nakapagbigay siya ng maraming karangalan sa ating inang bayan. Tuwang-tuwa si Coach Freddy sa tagumpay at narating ng batang nanlilimos lang noon na kanyang ginabayan at tinuruan. Ngayon si Vince Paras ay mahaharap na naman sa isang matinding pagsubok dahil mula sa bansang Japan may isang matangkad at napakalakas na rising star ang kanilang boksingero. At di lang yun, dahil napakaangas din ng Hapon na ito. Balak niya talagang durugin si Vince Paras dahil maliit lang daw ang ating pambato. Sa face-off pa lamang ay gusto na magbangasan ng dalawang boksingero. Sobrang angas ng Hapon na boksingero. Naka-shades pa ito na parang kontrabida sa Matrix na palabas. Idinatalye pa ng Hapon kung paano niya tatalunin ang ating pambato. Di niya daw patatagalin ng laban at wawasakin niya ito dahil kalahati lang daw niya ang laki ng ating pambato. Araw ng Sabado, May 13 taong 2023 sa Okada, Manila, Hotel and Casino, Parañaque City. Sa laban ng angas ng Pinas, Cuadro Alas Janrel Casimero versus Filipos Ngitumba ay undercard po ang ating bida. Si Vince Asuncion Paras ay haharapin ang pambato ng Japan. Si Ayumu Hanada ay gusto kaagad magpasikat sa weigh-in pa lamang nila. Bato-bato din ang katawan nito at tatapusin talaga ang ating pambato. Pero puwet lang daw ni Vince Paras ang matitira nito. Oh, they kissed my ass. Round number 1, seryoso talaga ang Hapon na boksingero. Baka sa mukha nito na hindi siya nagbibiro. Matitindi ang suntok nito pero mas matindi pa rin dito ang ating pambato. And records. And full. Coming up on a minute remaining in the very first round. With his hands up, you know. He had the high guard going. But he's pressing this fight right now. Yeah, trying good morning in the very first round. 1-2 that landed by Hanada. Paras. Good exchange. Paras coming in with that hook.
ends the very first one. Sa round number 2, kahit na maliit si Vince Paras, ito pa rin ang dominante. Puro powerful na suntok na ang kanyang pinatama sa hapon na masyadong kampante. Paras is actually working the body. It's a great strategy. Asking him to stand and bang. And Hanada is coming in. He wants to do it too. Got hit by that left hook. Sometimes that's the preconceived notion with long and lengthy fighters. Reminding everyone, both of them have significant punching power. Paras is not letting him breathe. Round number 3, agresibo na masyado ang ating pambato. Puro powerful na suntok na ang pinakawalan nito. Pero ayaw naman magpatalo dito ang hapon na boksingero. You know, his punches are heavy. Oh, nice body, head, body. Very good. Nice one by Paras. Another one by Good Paras. overhand. But for a counter. Paras trying to go for the body, making those hands drop. Doesn't care too much about the distance that he has advantage over. It's Paras's 40 seconds remaining in round Oh. number 3. Oh, look at Hanada. he's just letting him hit. Stood there and got hit with few punches. This is what we all want to see. That's Sa round number 4, puro accurate na napatama ang pinakawala ng ating pambato. At napakaganda po ng naging palitan nila rito. Oh! Stuns Hanada. oh, and Off of him with a jab. 10-second warning. Big hook, big exchange. What? Round number 5, nakakalamang na si Vince Paras sa kalaban nito. Kahit na matangkad ang hapon na kalaban, ay napapaatras na ito ng ating kababayan. Following up and he followed up. He didn't let off the gas pedal. But like you said, he still For has that, because of that jab that Paras has been throwing, even in this round as well. And he's throwing that jab and head movement. Good shot coming from Paras. And Paras has successfully measured that distance, Nonito. Sa round number 6, kontrolado na ng ating kababayan ang takbo ng laban. Kuhang-kuha na niya ang tamang tiyempo at distansya, kaya atras na ng atras ang hapon na kalaban niya. to be very cautious, to not just leave his chin up. We've seen you do that on more than one occasion. Oh, good Slip it. straight hook. Right? And now he's back to head movement again. A good overhand. Rachel was saying Paras has to. Jab. Hanada. Oh, big shot by Paras. That was Oh, big bombs. both guys. Round number 7, mukhang bali na ang kamay at braso ng kalaban dahil palagi na itong nasasapul at natatamaan ng ating kababayan. And the thing is, when you tire out in the later rounds, even though you're getting hit, the power is not as dominating as it was. It's different from when you're pedal to the metal with a full tank. Right. That's where you have every weight into the punch, and it's very powerful and dangerous. Good counter hook by Paras. Oh, Hanada getting hit now. Now gets back into a corner trying to push back. Oh, big bombs. Oh, both guys. Sa round number 8, dugo na ang ilong ng hapon na kalaban. Mukhang ininda na talaga nito ang pinamukbang sa kanya na kamao ni kabayan. Yeah, both guys are putting their hearts in there, and you can see how big of the hearts that they have. Oh, big shot. That was a big. Take a look at the quality of punching. And I think that might sway the judges a lot because he. Oh, big shot. Paras. Another one by Paras. What an end. What a Wow. finish. Good closing. Malinaw na panalo dito ang ating kababayan at sa sobrang tuwa ay napayaka pa siya sa magandang ring girl sa pagkapanalo niya sa laban. Bali naman ang kamay at braso ni Ayumu Hanada pagkatapos ng laban. Isang patunay na si Vince Paras ay napakalakas na ating kababayan. Ayon mismo sa hapon, round 2 pa lamang daw ay napali na ang kanyang kamay
dahil sa tindi ng kanyang nakalaban na may angas ni Casimero at lakas ni Pacman. Nito lang araw ng Sabado, May 11 taong 2024 sa Paradise City, Incheon, South Korea ay dumayo ang ating bida. Haharapin niya rito si Hiroto Kyoguchi ng bansang Japan. Ito na ang kanilang pangalawang paghaharap dahil ng una ay medyo nadaya ang ating kababayan dahil sa Japan ginanap ang laban. Kahit napabagsak ni kabayan ng kalaban ay natalo pa rin siya sa laban. Buti na lang sa laban na ito ay nanalo na ang ating kababayan. Round number 1, agresibo agad ang ating pambato. Hindi makaporma ang Hapon na boksingero. Laging nasasapol ng ating boksingero. Lumikit eh. Kasi yan ang galawan niya. Kasi na gano'n, sabi, huwag na palumi, huwag na patayin eh. Pero that's pat... Apa? Yung hapon sa kitna. Yan ang bantayan ni Vince. Tapos... Round number 2, ganon pa rin ang senaryo. Si Vince Paras pa rin ang dominado. Lagi niyang nasasapol ang kalaban at napapaatras ito sa laban. Last round 3. Nanonood kami sa... Tungan lubat ako. Ayaw. Round number 3, ayaw talaga magpatalo ng Hapon na kalaban. Pero napakatindi dito ng ating kababayan. Lagi niyang nasasapol ang Hapon na kalaban. Rematch na yun. Ay, wait. Kumiya na ito. Well, tawid na tayo pa tayo. Abot na rin na yun. Dito sa round number 4, matibay talaga ang Hapon na kalaban. Pero mas matibay po dito ang ating kababayan. Nasa ano, sa tawag ito? Wala, 5% lang. So dapat sila boxing Jevin Manila. Promise ko tayo goodbye 1K. Huwag ka kasabi bro. Kung wala si Babs eh, hanap ko. Taas bro. Taas. Sa pagtatapos ng round 4, nangihina na dito ang kalaban ni kabayan habang masigla pa rin po ang ating kababayan. Dito sa round number 5, wala pa rin pinagbago ang galawan ng ating kababayan. Maliksi pa rin ito at agresibo sa laban. Round 5. Ganun. Luis, Franco, Matiga, Musta, Papse. Wala naman masyadong suntok siya eh. Pinidyo. Round number 6, lamang pa rin sa puntos ang ating pambato habang naghahabol na dito ang Hapon na boksingero. Subuhi na, so no timer, time mama, ima isyo. Anong... Pasok ko mga batero tayo. Ay, Lord, naglalabasan naman yung mga galing sa boxing. Siya na may pressure. Alam mo, talo na si ano, Dugot siya, pagod na rin. Bigay lang, hindi po ko tunahan. Round number 7, nangihina na dito ang kalaban dahil sa mga epektibong kamao ng ating kababayan. Pero sa pero ano, bali world ranking laban. Kapati kamay sa start tayo. May 10 start tayo. Naka-live siya daw, naka-live si King din. Shoutout King PH. Round number 8, malaki na masyado ang kalamangan ng ating kababayan. Siguradong matatalo na dito ang Hapon na kalaban. Eh, si Pagjagal Vince.
Nasaktan si Kukuchi, no? Asa na kayo masangga sa niyo, no? Joker, kaya mo yan, Ray Bumbong Bautista. At daming magaling sa boxing mo. Pwede pa manood na kayo. Go! Round number 9, pilit na humahabol na dito ang Hapon na kalaban. Pero ayaw talaga siyang pagbigyan ng ating kababayan. Cuy, kano ishot siya yung tao. Wala ka daw yung vlog. Paras na isa. Dito sa round number 10, todo bigay na ang dalawang naglalaban. Pero panalo talaga dito ang ating kababayan at walang round na naipanalo ang kanyang kalaban. Yun din yung coach niya, ni Vince. Kuya Lod, narinig mo yun. Layo mo na. Doon! Doon! Di ba, nasa place? Mas maganda ito, bro. Pag tapos na ito ng 10 rounds. Ha? Oh, sige. Pero ibalik. Dito. Malinaw na panalo ang ating kababayan at napayakap na naman siya sa magandang ringer pagkatapos ng laban. Nito lang araw ng linggo, February 16 taong 2025 sa Larkin Arena, Johor Bahru, bansang Malaysia ay dumayo ang ating bida. Haharapin niya rito ang pinakahalimaw na boksingero ng India na si Muhammad Shamin. Bato-bato ang katawan nito at mukhang halimaw talaga, pero 3 round lang pala ang itatagal niya sa ating bida. Dito sa round number 1, napakalaki ng kalaban pero baliwala siya sa ating kababayan. Dengan kelebihan panjangan tangannya mungkin atau nampaknya kedua-dua petinju dia lebih fokus kepada bahagian lower body. Berbeza dengan pertarungan pertama seperti tadi yang kita lihat. Ada dua petinju terkait kombinasi hook kiri dan kanan. Tapi sini adalah Paras meletakkan kedua tangannya untuk mengawal ke pasukan oleh Syamim. Sampai ada pertangan kiri Paras tadi kepada Syamim. Ketaksian mereka di dalam gelanggang ini. Tidak dikira oleh Muhammad Syamim tadi sehingga melutut petinju dari India ini. Kira atau tidak? Ya, tidak Haji. Sebenarnya tapi dia hanya melepaskan hooknya dan Muhammad Syami masuk ke depan. Apabila step masuk ke depan dan kepala dia akan nampak macam foul. Dito ni Rapido pinukpok ng gusto ng ating pambato ang kalabang boksingero. Mereka ada 5 lagi pusingan yang akan dihadapi. Masa awal kali yang kedua. Sekarang ada tolakkan ke atas Syamim daripada Paras. Paras nampak mempunyai teknik dan juga taktik yang lebih cemas berbanding dengan Muhammad Syamim. Menyebabkan Muhammad Syami Sa round number 2, ganun pa rin ang senaryo, bugbog sarado pa rin ang Indiano dahil napakahusay ni Vince Paras na ating pambato. Sedang melihat bagaimana Vince Paras berseluar putih itu berbanding dengan Muhammad Syamim berseluar lampu kira itulah dia untuk melihat Syamil. Berbeza dengan Muhammad Syami, dia lebih kepada blocking. Ya, di situ. Apakah melakukan tetapi lebih banyak itu dia satu hook tangan kiri, satu tubuhkan sauk kiri yang mungkin tidak tepat tetapi akan memberikan itu dia tangan kiri untuk dia buat persiapan. Paras sempat menjeling kepada jurulatihnya di tepi dengan 1, 2 bukan sikit Dito sa round number 3, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kanyang kalaban. Wawasakin niya ito kaya ititigil na ng referee ang kanilang laban. Kini Vince Paras semakin
daripada satu hook tadi. Dan dia cuba membelok Wim Paras Dengan tangan kiri dan kemudiannya melepaskan dengan tangan kanan. Dia jatuh pada pusingan yang kedua tadi. Begitu ada lagi ini. Hanya membiarkan saja Paras menyerangnya dengan Sunas 2-3 tumbukan. Sedikit sentuhan daripada straight jab yang dilepaskan oleh Syamim ke kepala Paras. Tak sabar untuk nantikan pertarungan utama